morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At ako po si Manny Villagracia. At kasama nyo, kakampi nyo, kasusi nyo. Mga kababayan, ay natutuwa po kami sapagkat mayroon pong isang OFW na sa atin po ay nagpaunlak ng interview. At napaka-inspirational po ng kanya pong istorya ng kanyang buhay. At maliban po doon, yun pong sinulat niyang song, nako, nung natapos po yung recording, ay napakaganda ho ng naging resulta. Kaya po sa lahat po ng mga kaibigan, mga OFW, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, OFW ang bagong bayani. Yan. At i-interviewin ko po yung nagsulat. Walang iba po kundi si Nanay Norma Bartolome. Yan. Ito po yun. Panoodin po natin, ha? Ito po ay naisulat ko base sa aking mga karanasan. At ito po ay naisulat ko para kahit papano makatulong po ko sa mga OFW at sa mga kamag-anak ng OFW na napakahirap po ang lumayo. Napakahirap po ang magtiis, napakahirap ang lalo na po pag nagkakasakit kayo na kayo lang mag-isa. Doon po namin nasubukan na ang paglayo po ay hindi basta-basta isang bagay na ginagampanan ng isang OFW. Kaya po, itong sulat kong ito ay base po sa mga pinagdaanan kong pagsubok. Pinagdaanan ko po lahat, ang hirap at sakit, ang lungkot. Pero natiis ko po lahat. Alang-alang sa pamilya ko. Alang-alang sa magulang ko. Alang-alang sa mga kapatid ko at pamangkin ko. Sa side ng papa ko, sa side ng mama ko. At sa mga taong gusto kong tulungan na siyang naipangako ko sa Panginoon pag ako'y nakaalis. At yun po ay natupad lahat. Nagpapasalamat po ako at hindi niya ako pinabayaan, ginabayan niya po ako sa 33 paglayo ko. Hindi niya po ako pinabayaan. Maraming bagay po akong naramdaman na siya'y laging nasa tabi ko. Kaya ako nalagpasan ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko. At nagpapasalamat po ako sa aking paglayo, natupad ang pangarap ko. Salamat sa Diyos. Yan. At sino po ba yung kumanta ng song nyo na mga senior citizen din na napakaganda ho ng boses? Sila po ay dati kong mga kaibigan na para kong mga kapatid. Sila po ang naisipan kong lapitan at naging instrumento ni Lord para ako'y matulungan sa aking pangarap. Sila po ang San Pedro Seniors na siyang umawit. Kaya sana po tulungan po niyo ako na ito'y mailaganap, mapakinggan ang lahat ng OFW, ng kamag-anak ng OFW, at ng kahit papano po ay maging inspirasyon po ako na ang isang bagay na pinangarap mo ay kailangan mong tapusin. Tulungan niyo po akong i-like ito, i-share, at i-subscribe. At sana po maging inspirasyon sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na po sa mga OFW. At hindi lang po sa OFW, kundi sa mga kamag-anak ng OFW. Para malaman niyo po na ang paglayo ay hindi lang isang bagay na magiging masaya ka. Nanay Norma, pwede po bang malaman namin kailan ka po nag-abroad, nagsimulang mag-abroad sa ibang bansa? Nagsimula po ako taong 1985. 1980 po ako nag-umpisa mag-apply at sa 5 taon na po yon hindi po ako sumuko. Pinilit ko pong makaalis at sa tulong po ng may kapal, 1985 po ako nakaalis papuntang Kuwait at Saudi Arabia. Yan. At ilang taon ka po noon nung time na nag-abroad po kayo? Ang edad ko po noon ay 36 years old na. Pero pinilit ko pa pong makaalis sa kabila ng
pagiging may edad ko na para sa pamilya ko po. Yes. Kayo po ba ay may pamilya na or may asawa kayo? Hindi po ako nag-asawa. Dahil inuna ko po ang pagtulong ko sa aking mga magulang, kapatid at mga kamag-anak. Dahil nakita ko po ang paghihirap namin. Yun po ang nag-udyok sa akin para mangibang bansa. Yung kahirapan. Isa po ba yon yung kahirapan? Opo, kahirapan at pagtulong. So, pagdating niyo po sa abroad, ano po yung mga naging karanasan niyo doon? Marami po akong naging karanasan sa paglayo ko. Unang-una na po na naging karanasan ko ay ang pagkamatay ng aking ama. Isang dagok po na kailangan malagpasan ng isang OFW dahil yun po ay napakasakit. Isang bagay po na malalayo sa'yo ang isang magulang na hindi mo nakita at hindi mo napagmasdan nang sa'y lumayo. Kaya masasabi ko pong isang napakalaking dagok yun sa isang OFW ang mawala ng magulang na hindi mo nakita. Bakit niyo po ito ginagawa? Samantalang marami naman po dyan na trabaho sa Pilipinas, pero bakit sa ibang bansa niyo po pa napiling pumunta? Kasi po, ang alam ko po, may pag-asa ang pag-a-abroad. Dahil po kahit papano, medyo malaki ang kikitain. Kaya meron man po akong trabaho sa Pilipinas, ay pinilit ko pong makapag-apply sa abroad. Dahil kailangan ko po kumita ng medyo malaki-laki para sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, mga pamangkin, at sa mga taong gusto ko pong tulungan. Dahil po, nakita ko ang paghihirap namin. Nakita ko po ang paghihikahos ng isang pamilya na kulang po sa panggastos. Kaya, sinakripisyo ko po ang aking sarili. Hindi po ako nag-asawa para lang maibigay ko sa pamilya ko ang buong buhay ko. Kahit kahalakip nito ay sakripisyo. Yeah. Bali po ano po yung trabaho ninyo sa ibang bansa? Isa po akong beautician. Beautician. Opo. Kasi po mayroong katulong, mayroong domestic helper. So kayo naman po pala ay isang beautician. Ayan, at iba naman pala po yung inyong trabaho doon. So, yung kahirapan ay isa po sa dahilan, ano po? Yung kahirapan, saka yung mga mahal nyo sa buhay. So, hindi ho madali ang nag-a-abroad, di po ba? Bakit nyo ho ito ginagawa? Hindi po talaga ang magdali. Sa pag-apply pa lang po, marami na akong dinanas. Yan na pong ma-reject ang medical ko, yan na pong ma-expired ang passport ko, yan na po kung ano-ano pang pagsubok ang dinaanan ko. Pero kailangan ko pong makaalis. Hindi po ako sumuko. Kahit anong sagabal ang pinagdaanan ko, lakas loob ko po itong nilagpasan para po makaalis. At nang makaalis po ako, hindi po natapos ang pagsubok. Sa abroad po, mas marami kayong pagsubok na pagdadaanan. Isa na po nga yung namatay ang papa ko. Isa na rin po yung mga hindi mo alam kung ano pa ang pagdadaanan mo sa malayong lugar, malayo sa mga mahal mo sa buhay. Sa ating pong mga kababayan naman sa abroad, ay ano po yung maipapayo at mapagbibigay natin ng inspirasyon para sa kanila? Ang maipapayo ko po sa kanila, sa mga OFW na lumayo sa pamilya, dagdagan nila ang kanilang pagtitiis. Tibayan nila ang kanilang loob. At una sa lahat, ang pagdarasal. Huwag silang susuko sa kahit anumang pagsubok. Huwag silang maging mataas sa pakikisama. Kailangan ang pagpapakumbaba sa lahat ng bagay, lalo na sa mga kasamahan, sa amo, at sa mga kaibigan. Kailangan laging bukas ang puso nyo sa pagmamahal para isang bagay po yon
para malagpasan nyo ang mga pagsubok na haharapin sa inyong paglayo. Yes. Yan. So, maraming salamat, Nanay mo, Norma. And mabuhay po ang mga OFW. Yay! Thank you. Alright.